The Philippines is mainly an agricultural country because of the many natural resources that we have here. The country also used to be the main importer of agricultural products in the world, and that contributes to the local economy's growth. Now, most of our fellow Filipinos live in rural areas, and their lives and livelihood center on agriculture. Now, during these modern times, the sector might be facing more challenges, but people are working together to bring agriculture back to its vibrant state. I'm Paolo Abrera. Join me as we discover what sustainable farming is and the future of the whole sector here on One Small Act. Aside from being known as culinary masters, Kapampangans are also known to be one of the most creative food growers in the country. In the town of Bacolor, a remnant of Pampanga's tragic past has become fertile soil for their agricultural lands. It's been 32 years since the eruption of Mount Pinatubo, and Annette Patdu of Diaspora Farm is here to talk to us more about how that affected her livelihood as well as sustainable farming. Puro palayan itong lugar namin, agricultural land talaga ito. Sino naman ang magsasabi, pumutok ang Mount Pinatubo. Sunod-sunod ang taon, tuwing tag-ulan, bumababa yung tinatawag nilang lahar mud flows mula doon sa bundok. So dito sa lugar namin, dito na talaga pinadaan yung lahar flows. Kasi nga, kung hindi nila gagawin yung intervention na yon, baka buong Pampanga mawawipe out. So for about 15 years, desyerto, makikita mo ang lugar na ito. Ang lahar, sabi ng mga eksperto, mahina yung water holding capacity. No? Tapos napakataas ng acidity niya, yung sulfur, yung mga nanggaling yan sa, sa bulkan. No? Ang sabi naman ng mga eksperto, over the years, ang lahar soil, pa-improve ng pa-improve pag ini-enhance mo siya with the proper soil conditioners. Ang nakita kasi namin, tulad ng mangga, it's a crop na parang gusto niya yung mainit, like yung lahar soil. Ang mga nakatanim dito, iba-ibang variety ng mga mangoes. Ang bestseller namin dito is Golden Queen, almost a kilo or more than ang isang piraso. Hindi pwedeng mangga lang. Kailangan, meron ka pang ibang prutas kasi seasonal lang mangga eh. Nakapagtanim kami ng mga dragon fruits, mulberries, marami na rin kaming langka, atis, calabash, miracle fruit, agoho, pero hindi siya pine tree. Pero yung kanyang pine needles, nakaka-improve doon sa acidity ng soil. Tsaka yung bamboo, di ba? So ito yung mga una naming kasama ng mga mangga na itinanim para nga mag-improve yung aming soil dito. Ako kasi nakita ko yung father ko, siya yung masipag na farmer, no? Pero ang ginagamit niyang pamamaraan ay conventional farming. Ibig sabihin, gumagamit siya ng mga synthetic fertilizer at saka harmful pesticides. And naniniwala ako malaking factor yon kaya siya nagkasakit. Natuto na ako doon, no? At ito ang in-explore ko, yung natural farming system. Meron palang ibang mga pamamaraan na pwede na makakatulong sa kalikasan. Hindi lang yun, makakatulong sa farmer, sa mga workers, sa consumer lalo na. Especially, syempre, ang number one consideration mo. Kaya ka nagpo-produce, kaya ka nagpo-farm para may kainin ka, may kainin ng pamilya mo. Syempre, gusto mo ang kakainin ng pamilya mo. Safe, healthy, di ba? Hindi magkukos ng sakit. How we produce food is one of the most important conversations going on in the country. We'll discover more about the organic farming system when we come back. Now, earlier we learned how seemingly catastrophic lahar can be used to help crops grow. But one thing that also helps keep a farm going is its organic practices. Kailangan mag-effort talaga na mas makahanap tayo ng mga pamamaraan na mas lalong kikita tayo at the same time makakatulong tayo sa pag-save sa ating Mother Earth.
So, nandito tayo ngayon sa vermiculture area, no? Na kung saan, kaya siya tinatawag na vermiculture is nag-aalaga kami ng mga bulate, yung African night crawlers, na kung saan, yun yung kakain ng compost, daw magpo-process, tapos yung cast nila, yun yung magandang klase ng organic fertilizer. Pero aside from that, pwede naman kasing pabulukin mo ang iyong mga farm waste tulad nito on its own. Medyo matagal nga lang, no? Meron pa kaming ibang mga soil conditioners. Yung mga waste from coconut, no? Pwedeng maging coco peat. Galing ito sa coconut husk, no? So yun, ang maganda itong coco peat, kung ikaw ay magsisidling, ornamental plants. Meron din yung rice hull. Ang rice hull, ito yung palay. Ito naman, inuling na rice hull or carbonized rice hull, no? So, ang maganda sa carbonized rice hull, kasi nga inuling na siya, dumaan siya sa heat. Kung may mga mikrobyo, sakit, or bacteria dyan, nawawala na kasi para siyang na-sterilize. Ito, marami rin kami nitong mga kitchen waste na to kasi nga meron kaming arrangement na kung saan yung kanilang waste doon sa commissary, yung eggshells, kami yung authorized kumuha doon sa kanilang commissary. Ang ginagawa ko rin, i-mix mo siya sa coconut vinegar. Ito ay tinatawag na calcium phosphate. Maganda ito, pampa-roots, at saka mapopromote talaga yung growth ng mga halaman. Sa isang farm na katulad ng sa amin kasi, marami kaming mga waste. Halimbawa, bumagyo, may mga natumba, may mga nasira, may mga nalaglag na punong kahoy. Siyempre, pag nakatambak lang yan sa isang tabi, basura ang tingin natin sa kanila, di ba? Ang pangit tingnan. Pero pag siya ay chinip mo, dumaan sa wood chipping machine, hindi na siya mukhang basura. Ganito nang itsura niya. So, pwede mo na siyang ihalo sa iyong lupa, no? Pwede mo siyang ipang-mulch, no, sa mga ilalim ng halaman mo para hindi tumubo yung damo. And of course, yung manure, chicken manure, meron kaming horse manure, at iba pang mga manure dito sa farm na kung tutusin mo, ito yung mga fertilizer na pwede talaga. Nasa isang farm na waste, di ba? Pero pag isinama mo siya dyan, magiging soil conditioner na siya. No? Ma-enhance yung fertility ng aming lahar soil. Meron din kaming mga ginagawa dito na tinatawag na mga foliar. Pwede mo siyang i-spray. Liquid naman siya. Halimbawa ito, ang FPJ is fermented plant juice. Nag-ferment kami ng mga halaman dito. Ang fermented plant juice kasi ay nagpo-promote ng growth, no, ng halaman. Fermented fruit juice naman. Yung mga halimbawa, maraming bunga yung mangga, maraming bunga yung dragon fruit, maraming harvest ng banana. Pwede mo siyang gawing fermented fruit juice. Potassium para lalong tumamis ang kanyang bunga. So, isa sa mga ginagawa namin for pest management, kasi sa isang mango farm na katulad ng sa amin, ang #1 kalaban namin ay fruit fly. Gumagawa kami ng mga ganito, traps, no? Using itong mga recycled PET bottles na ito. Magbubutas kami dito, tapos lalagyan namin siya a few drops of methyl eugenol. So, makikita nyo ito, na-trap na yung mga male fruit fly dito. So, ibig sabihin, hindi na sila dadami. Bakit? Kasi itong na to, ang na-develop siya, kaamoy niya yung female fruit fly. Oo. Isang pamamaraan yon para maipakita natin na huwag tayong gumamit ng mga harmful insecticides. Ang idea kasi ng organic farming is you take care of the environment, you take care of your soil, and the soil will take care of your plant. Yung climate change, malaking talaga yan, challenge. Lahat naman yan, wala tayong, ito yung mga, we can only adapt
wala na tayong magagawa kasi talagang nangyayari, no? Pero meron tayong mga strategies na pwedeng gawin, di ba? Major consideration natin yung environment, no? Yung mga pamamaraan or farming system na gagamitin natin, alam natin na pag conventional or the use of yung drastic use ng mga synthetic fertilizer, hindi makakatulong sa kalikasan. So ito yung i-explore natin, ano pa ba yung ibang mga pamamaraan na pwedeng ma-avoid ito, ma-lessen ito, para naman yung impact sa pagkasira ng ating kalikasan ay mabawasan. Lalo na itong organikong pamamaraan, no, ng pagsasaka, no, talagang gusto naming i-share ito. To ensure a sustainable agriculture system, fundamental changes armed with cutting-edge research needs to be set up, and development examples like these can pave the way for a regenerative approach to agriculture. And by the looks of it, the future of farming is green. Again, I'm Paulo Abrera, reminding everyone that we may have a daunting task ahead of us, but we've got the solution if we all pitch in, and it all begins with one small act.